Kaya ang pag-uusapan po natin, napapanahon, yung word makeover. Our topic for today, COVID-19, spiritual makeover. Palakpakan po natin ating Diyos. Sabihin niyo po sa iyong katabi, excited ka ba? Amen? Baka mimiya, yan yung mga katabi niyo po ay natutulog na po, no? Nawa, sa tahanan po, kayo po ay nakaupo ng tamang pag-upo. Kayo po ay maganda ang inyong suot. Baka mimiya po, nakashort lang po kayo. And then, may dala kayong Bible, may dala kayong notebook at ballpen. Kasi po, 2 linggo na po tayong may problem, no? Yung outline sa online hindi makita po. Kaya dapat talaga makinig po tayo ng mensahe ng Panginoon. Sabi po sa Kawikaan chapter 3, verse 35. Siguro po, pag pinag-uusapan yung Proverbs chapter 3, palasak na po sa atin ito. Makikita natin sa chapter 3, verse 5, trust in the Lord with all your heart. Palasak po sa atin ito, no? Pero meron pong wisdom na binigay po ng Lord sa araw na ito. Sabi po dito sa Proverbs chapter 3, verse 35, ito po yung pinaka last verse. Sa akin po, kapag last verse, ito po yung pinaka-conclusion ng isang chapter. Sabi po dito, ang taong matalino magkakamit ng karangalan. Matalino, may karangalan. Amen ba? Kapag ikaw ay valedictorian, meron kang medal. Kapag ikaw ay valedictorian, ikaw ay scholar. Kaya nga sabi dito, ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan. Ngunit, yun ang problema. Sabi dito, ng proverb, ng kawikaan ni King Solomon, ngunit pulos kahihiyan ang anihin ng mangmang. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Binabati ko po ang mga primary 12 leaders na nandito po ngayon, na kayo po ay malakas, matapang, at kayo po ang nangunguna sa bawat cell group member po natin, no? Alam niyo po, ito pong Proverbs chapter 3, marami pong mga topic ito. Ngayon po, ang title ng pag-uusapan natin is spiritual makeover. Makeover means complete transformation. Kaya kapag ang isang babae ay nag-makeover, talaga kompleto na nabago ang kanyang physical appearance. Kaya kung makikita po natin, ang mga artista hindi naman masyadong maganda, pero kapag sila ay nag-makeover, pinaganda nila ang kanilang ilong, pinabago ang mata, pinabago ang bibig, and then ang resulta po ng makeover ay complete transformation. Kung ang makeover ay complete transformation, napakahalaga po ito sa ating spiritual na buhay. Kaya napapanahon po, hindi aksidente na narinig po natin ang mensaheng ito. Nandito po tayong lahat sa face-to-face gathering, sa online gathering, hindi aksidente ang lahat. Pinarinig sa atin ng Diyos ito upang sa ganon ang ating spiritual ay magkaroon ng complete transformation. Pag sinabing complete transformation ng ating spiritual, ibig sabihin talaga malakas, kayang-kaya natin anumang mga crisis, mga problema sa ating buhay. Ito pong kawikaan o Proverbs, sinulat po ni King Solomon, isang man of God na binigyan ng gifts ng wisdom. Naging matalino siya, naging full of wisdom,
And then sabi nga sa buhay po niya, dahil siya ay matalino, punong-puno ng karunungan ng Diyos, naging masagana ang kanyang buhay. Sa ngayon po, ayon po sa pag-aaral, wala pang nakakatumbas sa kayamanan ni Haring Solomon. Kahit na sino pong number 1 na pinakamayaman sa buong mundo, sabi po, hindi pa rin napapantayan yung kayamanan ni King Solomon. Why? Kasi po, meron siyang tinatawag na God's wisdom ng Panginoon. Amen ba? Kaya siguro sa atin po, titignan po natin bakit ang Proverbs chapter 3 naging spiritual makeover sa atin. Dito po sa ating text, in chapter 3 verse 35, 2 tao lang po yung matatagpuan niyo po. Matalino at mangmang. Amen ba? Pag sinabing matalino sa Bible, ang kalimitan po nito ay mga anak ng Diyos. Ang mangmang, karamihan po dito ay walang alam sa salita ng Diyos. Kaya sabihin mo po sa katabi ninyo, sa loob ng bahay, dito po sa loob ng church, matalino ka. Amen? Kaya tignan po natin, bakit po naging spiritual makeover po itong chapter 3? Ilang beses ko na pong tinapik ang Proverbs chapter 3. It's all about trusting God. Pero nakita ko po, ang summarize po dito is all about spiritual makeover sa atin. Kaya kailangan talaga, hindi pa natatapos at malapit nang matapos ang pandemic na ito, kailangan lalo tayong lumakas yung ating spiritual. Alam niyo po, itong pandemic ito, palakasan ng spiritual na buhay po natin. Ito po yung pinaka-exercise po natin para tayo ngayon, matapos man ang pandemic, sasabihin po natin, tayo'y tagumpay. Why? Kasi po malakas yung ating spiritual na buhay. Tingnan natin, the first ingredient para magkaroon tayo ng spiritual makeover sa ating buhay. Alam niyo po, ito pong millennial. Sa panahon ng millennial ngayon, na mga Kristiyano ngayon, bibihira na po, mga kapatid, na nagbabasa ng aklat. Minsan po, bihira na po nagbabasa ng Bible, mabuti na lang ang ating church. Kinukulit kayo ng mga cell leaders ninyo, ng pastor ninyo. Kailangan every day, 3 chapter a day na kailangan magbasa ng Bible. Pero marami na po mga millennial Christian, hindi nagbabasa ng Bible. Amen? Seasonal na lang, kung gusto, kung ayaw, gusto, ayaw. Hindi katulad ng mga 80s, mga 70 na Christian, ang mga Kristiyano noon, nagbabasa ng Bible, walang nagtuturo, walang naggagabay, and then nagbabasa ng aklat. Ako po, marami po akong aklat sa loob ng aking opisina. Pero never na may pumuntang mga leaders na nagbasa ng aklat. Kaya napapanahon po, kailangan talaga ngayon, maging kaiba po tayo. Kaya pinahintulot ni Lord, hindi kalooban ang pandemic, pinahintulot ito dahil sa mga anak ng Diyos. Sabi nga, ang matira ay matatag. Kaya kailangan po maging balanse po tayo as a Christian. Ano po ang unang ingredient sa chapter 3 ng Proverbs ng spiritual makeover? Chapter 3, verse 1 and 3. Meron po dito ingredient para magkaroon tayo ng complete transformation sa ating spiritual na pamumuhay. Imagine kapag ikaw nagpunta sa salon, pag nag-makeover ka, paglabas niyo po, mauubusan ka ng 5,000 piso, pinakamababa 1,000 piso. Amen? Yung pariban na lang ng buhok. Amen? Pag ikaw ay nagpariban,
ay kulang-kulang na po 1,000. Pangit pa ho yun. Hindi pa class yun nung salon. Pero kapag class talaga, sila Pani Serrano, ang naggawa ay 1,000 po ito. Pinakamababa ay 5,000. Tignan natin sa Kawikaan chapter 3, verse 1 and 3. Sabi po dito sa verse 1, Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin lahat ng aking utos. Sabi ito, lahat ng aking utos sa isipan mo itanim. Verse 3, pananalig at katapatan ay huwag mong tatalikdan, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Alam niyo po, ito pong verse 1 and 3, kung makikita po natin, ang pinaka-subject po nito, yung pagsunod sa Diyos. Kaya the number 1 ingredient in spiritual makeover, number 1, fully obey God. Sa mga online, isulat nyo po, i-comment nyo po, lagay nyo po, the number 1 ingredient in spiritual makeover, fully obey God. Kaya dito po, kay King Solomon, nung sinulat nyo po ito, hindi lang basta-bastang sumunod sa utos ng Diyos, and then kailangan po ay puli. Kasi maraming mga mananampalataya sumusunod, pero hindi 100%. Pag sinabi pong pagsunod sa Diyos, kailangan po hindi po 99.9. Kailangan po, sabi po dito, 100% ng pagsunod sa ating Diyos. Amen ba? Kaya dito po, kung gusto po natin magkaroon ng kailangan mula sa araw na ito, narinig niyo po ang tinig ng Diyos, hindi ang tinig ng pastor. Kailangan po fully obey God. Kailangan po, mga kapatid, napapanahonin po ito, kailangan sa pagsunod po natin sa Panginoon, kailangan complete obey God. Kailangan precise, kailangan excellent, kailangan po hindi tingi-tingi na pagsunod, kailangan po ay 100% na pagsunod sa Diyos. Amen ba? Kasi ito ng panahon, mga kapatid, matatapos na po ang pandemic. Gusto ko po, pagkatapos ng pandemic, pwede na po tayo mag face-to-face 100%. Wala nang mga face mask. Amen? Tapos dikit-dikit na tayo. Gagawin ko po, dikit-dikit tayo dito. Amen? Talagang balahibo lang ang namamagitan. Andiyan ba kayo? Amen. Kasi wala nang virus. Kakaroon tayo ng celebration ng matinding face-to-face gathering. Kaya lang hindi natin magagawa ito, yung iba ay hindi magagawa kung wala pong tinatawag na spiritual makeover. Pinagpe-pray ko po na paglabas nyo po sa mga online, nanonood kayo sa online ngayon, nandito po sa face-to-face gathering, sa paglabas nyo po ito, pagkatapos po ng preaching, kailangan talaga maranasan natin yung spiritual makeover. Amen ba? Hindi ka natatamarin mag-devotion. Hindi na kailangan si Pastor June, yung mga cell leaders ninyo, mga primary 12, ay talagang nagme-message. Blessed day, blessed Monday, devotion, devotion, devotion. Wala na pong ganun. Di ba sarap? Lahat talagang nag-devotion, lahat nag-journal, hindi nahihiya. Nang lahat ng nakapost sa Facebook, lahat ay puro devotion. Lahat ng primary 12, ang lahat na nakapost, puro devotion niya. Amen ba? Ang tawag dyan is online devotion. Kaya sabi nga, the number 1 ingredient, libre po ito. Kailangan lang fully obey God.
Pastor Jun, paano ba magiging fully obey God? Napakahirap nito. Tignan natin sa verse 1, sabi dito, very personal, sinabi po dito ng Diyos kay King David, anak, taas ang kamay ng mga anak ng Diyos. Okay, inuulit ko po. Amen? Dalawa lang po ang anak sa mundo, anak ni Lord, ni God, anak ng Diablo. Sino po dito, anak ng Diyos, taas ang kamay? Kaway-kaway. Amen ba? Sabi dito, anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Bilugin niyo po ng salitang lilimutin. Huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo, itanim. Matindi po ang mensahe ng Diyos kay King Solomon. Huwag daw kalimutan. And then, ang ibig sabihin ng fully obey God, number 1, focus. Stay in God's Word. Para daw makasunod ka sa fully obey at magkaroon ka ng spiritual makeover, kailangan po nakapokus ka sa salita. Lamang ikaw nakapokus, kailangan daw mag-stay ka. Nakapokus at nananatili ka sa salita ng Diyos. Paano po yun? Sabi nga sa Matthew 7:24, ang isang matalinong tao nakikinig ng salita ng Diyos at sinasagawa ito. Ang katulad niya, isang matalinong tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Dumating ang COVID-19. Dumating ang pandemic. Dumating ang financial problem. Family problem. Pero sabi po ng Bible, still nakatayo. Why? Kasi po nakapokus, nag-stay sa salita ng Diyos. Kaya kapag may kilala kayong Kristiyano, nagsabi ka literal ng salita ng Diyos, literal ha, sinabi ng salita ng Diyos, magpasakop ka sa mga namamahala sa iyo. Meron siyang message. Ibig sabihin, hindi siya nakapokus. Kasi sa Bible, meron pong literal na sinasabi, hindi na kailangan yung message. Hindi na kailangan interpretation. Kaya kailangan talaga, para fully obey tayo sa Diyos, kailangan nakapokus tayo at naka-stay tayo sa salita ng Diyos. Kasi kapag ikaw nakapokus sa salita ng Diyos, anuman ang nababasa mo, anuman ang naririnig mong salita ng Diyos, 100% masusunod mo ang Diyos. Amen ba? Kaya lagay niyo po sa comment ninyo, nasa online, lagay niyo po focus and stay in the God's Word. Kaya tayo, mga kapatid, advantage ang mga anak ng Diyos, ang mga lahing JCLM, kasi everyday nagbabasa tayo ng Bible. Nagjo-journal tayo ng salita ng Diyos. At ina-apply po natin ito sa ating buhay. Kaya, the number 1 ingredient, fully obey God. Wala nang wala nang dahilan para hindi ka sumunod. Hindi po pwede sabihin, hindi ako pwedeng maglingkod, hindi ako pwedeng sumunod kasi wala akong pera. Amen ba? Hindi po pwede ako maglingkod kasi merong pong pandemic. Si Elijah nga, 3 taong taggutom. Kilala niyo ba si Elijah, si Propeta Elijah? Si Propeta Elias, inutusan ng Panginoon, iisa ka na lang propeta, yung daan-daang propeta na nagtago sa Yukib, iisa ka na lang. Yung iba kasi pumunta na sa bundok, nagtago. Takot sa mga bulaang propeta. Pero si Elias, hindi siya natakot. Ang sabi sa kanya ng Panginoon,
pumunta ka doon sa ilog Karit. Siguro sabi ni Elias, mamamatay ako ng gutom. Pero sabi ni Lord, hindi ka mamatay ng gutom doon. Merong magsusupply sa iyo ng pagkain. Imagine, imposible mangyari. Amen? Sinusuplayan siya ng magagandang karne. Amen? Hindi po tuyo ang binibigay sa kanya ng uwak, and then binibigyan siya ng sariwang karne. Nandiyan ba kayo? Kaya walang pwedeng dahilan, Pastor June, pandemic kailangan muna ako, hindi muna ako maglilingkod, hindi muna ako attend, kasi kailangan ng pera. And the good example ay walang iba kundi si Propeta Elias. Sino dito gustong-gustong katulad niya si Propeta Elias? Taas ang kamay. Amen? Kasi lahat, alam ko po, lahat ng propeta sa Bible, gustong-gusto ninyo. Pero ang tanong, nangyayari pa sa atin to. Kaya sabi dito, the number one ingredient, fully obey God. Another meaning, sabi po dito, in verse 3, basahin po natin verse 3 ng chapter 3, sabi po dito, pananalig at katapatan, wag mong tatalikdan, ikwintas mo sa inyong leeg at itanim sa isipan. Alam niyo po, sabi po dito, mga kapatid, pananalig at katapatan, ang ibig sabihin po ng fully obey God, follow and submit in God's word. Kaya nga, kapag fully obey, para gusto mo maging fully obey, kailangan sumunod ka, and then magpasakop salita ng Diyos. Kasi po, ang pagsunod sa Diyos, ang katumbas nito ay pagpapasakop sa ating Diyos. Kaya, ladies and gentlemen, masaktan na po kayo kapag hindi kayo sumunod sa Diyos. Hindi kayo nagpapasakop. Kapag hindi, ang ibig sabihin nito, ikaw nagre-rebelde. Amen ba? Kasi, ang pagsunod sa salita ng Diyos ay pagpapasakop sa Diyos. Kaya kapag hindi ka sumunod sa Diyos, ibig sabihin nito ay nagre-rebelde ka sa Panginoon. Sino dito gusto maging prodigal son? Nung nabasa niyo ba ang prodigal son, sabihin mo, ang pangarap ko maging prodigal son ako. Meron ba dito nangarap maging prodigal son? Lahat na nagiging prodigal son, hindi pinapangarap yan. Nangyayari, why? Kasi hindi sumunod. Sino dito nung nabasa niya po, yung nawawalang tupa at nagwalang tupa, sino dito nangarap? Gusto ko, ang cute naman, nawawalang tupa. Gusto ko yun. Walang nangarap na ganon. Kaya nga nung binasa niyo po ng prodigal son, siguro iba umiiyak. Galit sa doon sa prodigal son. Ano ba itong klaseng bunso ito? Walang niyang anak. Siguro galit ka. Pero bandang huli, yung hindi ka sumunod, unti-unti, naging prodigal son tayo. Unti-unti, ikaw ang nawawalang tupa at nagwawalang tupa. Amen ba? Why? Kasi po, mga kapatid, hindi niya naranasan yung spiritual makeover, fully obey God, means follow and submit God's word. Sino dito nung binasa niya, si Judas Iscariote, nung nabasa niya, amen, pinalis si Jesucristo sa pamamagitan ng 30 pirasong pilak. Sino dito natuwa kay Judas Iscariote? Ang tindi, ang galing. Amen? Magiging hero to si Judas. Meron ba dito nakabasa na tuwa kay Judas Iscariote? Sino dito umiyak yung nabasa niya si Judas Iscariote? Taas ang kamay. Wala din, no? Walang umiyak. Di ba nabilang natin, nakakalungkot naman to si Judas Iscariote, 12 disciple. Amen?
ingat yaman ni Jesus. Lahat ng pera, pinagkatiwala niya kay Jesus. Pinagkatiwala ni Jesus kay Judas Iscariot. Pero sa pamamagitan po na hindi pagsunod, hindi pagpapasakop. Simple lang po ito. Na-share ko na kay Brother Dan. Nung si Judas Iscariote ipagbebenta si Jesus Christ, nagbanal na hapunan sila. Ang sabi niya kay Judas Iscariote, ipagbebenta mo ako. Ang sino mang sumausaw ng tinapay, siya magbebenta sa akin. Tanong ko sa inyo, narinig ba ni Judas? Yeah. Kaya lang ang problem, hindi niya sinunod at hindi siya nagpasakop sa salita ni Jesus. Amen ba? Dalawa yan eh. Yung isa si Peter, sabi ng Panginoon sa kanya, 3 beses mo ako ipapagkaila. 3 beses may magtatanong sa iyo, sasabihin sa iyo, kilala mo ba si Jesus? Hindi. Di ba ikaw kasama ni Jesus? Di ba kasama ka ni Pastor? Hindi po. Amen? Kilala talaga kita. Lagi mong kasama si Jesus. Hindi po. Amen? Sinabi niya to bago magbanal na hapunan sila. Before and after ng banal na hapunan, sinabi niya si Judas Iscariote. 12 ang kanyang alagad, pero 2 lang pinagsabihan. Kaya makikita po natin, si Judas Iscariote, nagrebelde, hindi nakabalik. Pastor Jude, si Peter, nagrebelde. Yes, nagrebelde din. Pero kagandahan sa kanya, nagsisi ng kasalanan. Nakabalik. Amen ba? Kasi hindi niya binaluktot yung repentant. Kaya kailangan sa spiritual makeover, ladies and gentlemen, kailangan fully obey God. Mahirap, yes, pero nagsusumikap ka. Amen? Kahit nakakatakot, may virus sa daan. Pero hindi ka naman nagkakasala, hindi ka naman na sinusunod naman ng protocol ng gobyerno. Tuloy pa rin ang paglilingkod kay Lord. Amen ba? Kaya number 1 ingredient para tayo magkaroon ng spiritual makeover, fully obey God. Hindi, no? Si King Solomon, ako naniniwala, yung sinulat niya po ito, ginamit siya ng mightily ng Panginoon, matindi nung pagsunod niya kay Lord. Kahit na siya'y mayaman na, sumasagan ang buhay, punong-puno siya ng talino, pero mga kapatid, 100% sinunod niya ang Panginoon. Ni 1%, mga kapatid, ginawa niyang 100%. Walang miss. Precise. Excellent. Why? Kasi nga meron siyang spiritual makeover. Okay na ba kayo? Puno na ba kayo? Parang malungkot kayo eh. Diyan sa bahay, malungkot ba kayo? Mag-comment sa mga nasa bahay po, mag-comment po kayo para makita ko po, amen, na kayo po'y buhay. Meron ba tayong live, Brother Darren? Amen? Tignan niyo po, pag may nag-comment, gumanong kayo. Magandang comment. Another ingredient, in Proverbs chapter 3, verse 5 hanggang 7. Ito po yung pinaka-central verse na lagi natin nakikita to. Sa wikang English, sabi ito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Verse 6, in all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Verse 7, do not be wise in your own eyes, fear the Lord and shun evil. Kaya makikita po natin yung pinaka-subject ng chapter 3, verse 5 to 7,
yung trust in God. Alam niyo po, the second ingredient in a spiritual makeover fully depend on God. Alam niyo po, kung ano man ang iniisip po natin, kung ano man ang pangarap natin, kung ano man ang goal natin, kung ano man ang direction po natin, mga kapatid, lahat yan ay uuwi sa depend on God. Dapat lahat ng ginagawa natin bilang mananampalataya, bilang mga lingkod ng Diyos, kailangan bawat lakad natin, kaliwa, kanan, na lakad po natin, anumang negosyo, anumang trabaho, anumang panliligaw, sasagot ka sa iyong magiging boyfriend, girlfriend, kailangan nakadepend on God. Ilan sa atin ngayon nagsasuffer ng problem sa buhay kasi hindi lahat nakadepend sa Diyos ang kanyang kilos. Amen. Hindi kasalanan ni Lord, announcement, hindi kasalanan ni Lord kung ikaw ay nasa gitna ng problema, nasa gitna ka ng crisis sa buhay mo, baka hindi ka nakadepend kay Lord. Andiyan ba kayo? Kasi kapag tayo nakadepend 100% kay Lord, lahat na nangyayari sa ating buhay ay puro pagpapala, pagpapala, pagpapala sa ating Diyos. Kaya kung gusto po natin magkaroon ng spiritual makeover, fully depend on God. Lahat, kapag meron kang naisip, depend on God. Kapag meron kang layunin, depend on God. Kapag ikaw ay nagme-message, preacher ka, huwag kang mag-depend sa sarili mo, ramdam na ramdam. Amen? Kailangan talaga nakadepend ka, Lord, ako magpipits. Kaya kahapon kausap ko si Maggie, sabi ko kay Maggie, alam mo, yung bago pa lang akong preacher, lalo nung bago pa lang akong preacher, hindi po pwedeng hindi ako mag-fasting. Hindi ko inihintay nung aking pastor, oy, pastor, brother Jun, mag-fasting ka. Kaya kapag sinabi sa akin ng pastor ko, sa isang buwan, preacher ka, isang buwan pa lamang prepare na ako. Kahit walang schedule, wala pang schedule, amen, nagbabasa na ako ng Bible, nag-outline na ako, and then, para sa ganon, hindi instant preaching yung mangyayari sa akin. Amen ba? Si Lord nga, kasi kayo tuwa tayo, galing ni Lord, no? 5 tinapay, 3 isda, napakain niya yung 5,000 lalaki. Galing, no? Pero hindi natin alam, kaya nagkaroon ng himala, yung preparation niya. Madaling araw pa lamang, alas 3 na madaling araw, siya ay nagpe-pray. Kaya pagdating niya po, simple lang ang kanyang panalangin. Kaya kinakabahan ako, yung mga mananampalataya, yung mga lingkod na nanalangin, ang haba-haba, baka sa kanyang personal prayer ay wala. Si Jesus Christ, sa kanyang personal prayer, umuubos ng 3 oras, 4 na oras, kaya pagdating niya po, doon sa public prayer niya, Lord God, salamat po. Pagbaba, lahat nakakain. Siguro sabi, si Lord talaga, ang pagnanalangin kakaunti lang. Dahil ko pa si Lord manalangin eh. Ako nga, pag ako nalangin, public, umuubos ako ng 30 minutes. Tulog na ng mga anak ng Diyos. Ako, gising pa. Eh, di ba? So, yung na-experience dito, nagpe-pray in public. Amen? Yung prayer pool, nung nagpe-pray ng 30 minutes, yung mga tao, amen, mimia, tulog na. Ay, ayaw na nga magising eh. Hello! Hindi ba kayo? Kasi si Lord po, si Jesus Christ, nandito po siya, nakadepende siya sa God the Father. Kaya yung kanyang in-entertain, yung John chapter 4, nung babae, yung Samaritana, kinausap niya si Lord. Kakausapin ko ba to, Father God?
Babaeng ito, alam niya kasi pinag-pray niya na meron siya may encounter na babae na walang asawa pero may 5 kinakasama. Sarap no? Kaya lang kapag ang pastor ninyo naging gano'n, sabihin niyo, si pastor na matindi mag-condemn to Andiyan ba kayo? Kaya kailangan talaga, kung gusto po natin ng spiritual makeover, kailangan fully depend on God. Nakadepend tayo sa Diyos. Kaya take note ng mga preacher. Kayo po, hindi kayo katulad ko na every week, meron po akong preacher. Pero dapat kayo po mga preacher, hindi kayo preacher ngayon, alam naman ninyo na i-assign kayo ni Pastor June ng Panginoon. Amen? Kapag wala pa, prepare na kagad kayo. I hope na ganun po kayo. Amen ba mga preacher? Amen. Amen. Ako, obligado ako pagdating ng Miyerkules, dapat okay na outline ko. Kaya sa linggo, magpe-preach ako. Ay nihintay ko lamang, huwag akong magkasala. Nagpe-prepare ako, Lord, maging malinis ako sa iyong harapan. Mga bata pa naman kayo. I hope na kayo po yung nagpa-fasting kahit hindi ko alam. Amen ba? Kasi kapag kayo preacher, nagpa-fasting kayo, ramdam na ramdam mo Hello? Parang malulungkot kayo parang nasa drama kayo parang nasa probinsyano kayo Amen ba? Kaya fully depend on God. Pastor June, para ako makakapag-depend kay God, sabi sa verse 5, kay Yahweh kang magtiwala, buong puso. Alam niyo po, fully depend on God means total trust to the Lord. Dapat talagang 100% nagtitiwala ka kay Lord. Lord, bahala ka na. Amen? Wala kaming pera. Wala kaming sinaing. Wala kaming ulam. Pandemic ngayon, pero nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Dapat matuto tayo magdepende, magtiwala sa Panginoon. Sabi nga kanina po sa aking hindi lang ako nakapagpaskel ng aking journal. Sa Kawikaan, nung aking pong journal, Kawikaan 16:3, ipagkatiwala mo ang lahat ng iyong gagawin. Sabi doon, ipagkatiwala mo ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. Kaya hindi dapat ito unti-unting pagtitiwala. Hindi pwede hindi ba ngayong araw na ito 50% lang ako magtitiwala sa iyo? Sabi doon mga pare sa Kawikaan 16:3, ipagkatiwala ang lahat ng iyong gagawin. Pag sinabing lahat ng gagawin mo, lahat ng iyong direksyon ng buhay mo, lahat ng decision mo. Sabi nga ng pag-aaral, meron tayo 5,000 plus na decision sa isang araw. Lahat ng decision mo, kailangan ipagkatiwala mo kay Lord. Amen ba? Alam niyo po, lahat ng ating desisyon, pinagkatiwala mo sa Diyos, wala pong mabibigo. Lahat tagumpay po. Lahat mananalo. Kasi sabi dito, lahat ng gagawin mo, pinagkakatiwala mo kay Lord, lahat ng layunin mo ay magtatagumpay. Kaya fully depend on God means total trust to the Lord. Sabi nga, buong puso. Verse 6, sabi dito, in all your ways, acknowledge Him. Ang ibig sabihin ng fully depends on God, total surrender to the Lord. Sino dito humarap kay Lord? Suko na po ako, Lord. Taas na po yung aking kamay. Hindi ko kaya ang virus. Ikaw lang po ang magpapaalis ng virus. Suko na po ako, Panginoon. Lahat ginawa ko na. Pero hindi pa rin ako lumalago. Kailangan meron tayong total surrender to the Lord.
Si Peter, sinuko niya ang kanyang sarili. 3 times. Nagkasala siya kay Jesus. Matindi nung kasalanan niya kaysa sa iyo. Si Peter, pinagkaila niya si Jesus. Okay lang 1 beses eh. Pero sabi sa Bible, 3 times. Pero ang ginawa ni Peter, mga kapatid, sinuko niya ang kanyang sarili. Lord, suko ako. Kaya kailangan to fully depends on God. Kailangan total surrender to the Lord. Tayo po ay anak ng Diyos, pero kailangan sumuko tayo. Yung mga bagay na hindi natin kaya, isuko natin kay Lord. Amen? Ang tawag dyan is fully depends on God. Hindi pagkatalo to. Yung total o fully depends on God means total surrender. Lord, sinusuko ko po aking sarili sa iyo. Tagal na po nung cell group ko, hindi pa rin lumalago. Lord, sinusuko ko ang aking sarili. Alam niyo po, pag sinusuko mo ang sarili mo kay Lord, alipin ka niya. Amen? Hindi po pwede sumuko ka sa gobyerno, ikaw pa rin boss. Di ba pag mga may sumusuko yung PA, bahala na ang mga gobyerno sa akin kung anong gawin sa akin, basta susuko ako. Kaya pag sumuko ka, siyempre humble ka. Kung ano pinapagawa sa'yo ni Lord, dapat gawin mo. Amen ba? Ang unawa. Amen ba? Another meaning ng fully depends on God, total lordship. In verse 7, sabi dito, do not be wise in your own eyes. Kailangan po total lordship. Tandaan niyo po, mga kapatid, leader tayo, pastor ako, hindi ako Panginoon. Baka Mimia, ikaw na ang pinaka-boss sa cell group mo. Hoy, gawin mo to. Hoy, birthday ko, regalo ko. Ang total depends on God, total lordship. Ang ibig sabihin ng lordship, hindi mo ari ang lahat ng bagay. Yung bahay mo, ang may-ari si Lord. Yung cellphone mong hawak, ang may-ari yan, hindi ikaw. Pinagkatiwala ka lang. Ang may-ari niya si Lord. Amen ba? Kaya huwag kang maglalagay ng mga bagay-bagay na hindi ikakabuti sa Panginoon. Amen ba? Kaya kung meron ka sa cellphone mo na mga kahindik-hindik na bagay, burahin mo na ngayon. Oh, hindi pala sa akin to, kay Lord to. Burahin ko na kaya. Yung mga nakalagay sa aking dito. Kasi po, fully depends on God, total lordship. Si Tomas, absent. Jesus Christ, nung muling nagbuhay si Yesu Cristo, the first fellowship, nagpunta si Jesus Christ, absent si Tomas. Hindi niya nasaksihan na buhay si Kristo. Amen? Kaya pagpunta ni Tomas sa mga alagad, sabi ng mga alagad, huy, sayang absent ka. Si Kristo ang ating Diyos. Nabuhay. Nabuhay? Kasi absent siya. Kaya nung pangalawang pagdating ni the second fellowship, di ba per Sunday yun, hindi umabsent si Tomas. Hindi nagpunta sa SM Mall. Amen? Hindi nagpunta sa birthday, sa kasalan. Hinintay niya si Jesus Christ kasi sabi nga, buhay, hindi siya naniwala. Nung dumating si Jesus Christ, nilapit. Amen? Ang sabi ni Tomas, Panginoon ko, Diyos ko. Namanga si Tomas. Tinanggap niya si Jesus ang kanyang Panginoon. Ang tawag dyan is fully depends on God. Kaya huwag kang absent. Baka maging Tomas ka. Baka maging Mang Tomas ka. Andiyan ba kayo? Kaya pangalawang ingredient, fully depends on God. Lahat ng gagawin ko, lahat ng iisipin ko, nakadepende ito. Lahat ng trabaho ko, lahat ng pag-aaral ko, lahat sa pamilya ko,
na mga plano ko sa pamilya ko, nakadepende ako kay Lord. Lahat ng negosyo ko, nakadepende ako kay Lord. The third ingredient, in Proverbs chapter 3, verse 9 to 10, sabi po dito, ito matindi na to. Sabi dito, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Verse 10, then your barns will be filled to overflowing. Tindi. And your vats will be brim over with new wine. Alam niyo po, yung pinaka-subject dito sa verse 9 to 10 is all about honoring God. Kaya the third ingredient is spiritual makeover, fully honor the Lord. Talo ko po sa inyo, kailan mo binigyan ng parangal si Lord? Alam niyo po, yung salitang karangalan, hinahanap natin ito. Ang dami po nadidiscrush ang tao kapag hindi nabigyan ng honor. Pero tanong, kailan mo kaya nabigyan ng honor si Lord? Eh sabi po dito, isa sa mga ingredient ng spiritual makeover, fully honor the Lord. Ano ibig sabihin, Pastor June, yung fully honor the Lord? Pag sinabing fully, talagang 100% binibigyan mo ng pangalan ng Diyos, hindi sa sarili mo, hindi kasali ang sarili mo, kundi si Lord lamang ang dapat maging honor sa araw na ito. Sabi dito, paano mo i-honor? Sabi dito, honor the Lord with your wealth. Sa inyo pong kayamanan, nabibigyan niyo ba ang karangalan ng Diyos? Huwag na kayamanan. Sabi mo, Pastor, wala mo na akong kayamanan. Yung pera na lang. Sa pera ninyo. 6 na buwan na pong pandemic. Yung bang 6 na buwan, Pastor June, kaya hindi pa ako nagbibigay kay Lord, hindi ko ma-honor si Lord kasi talaga pandemic. Wala kaming pera. Amen? Amen pa? Amen. Kaya ako, mga kapatid, hindi aksidente nung ating finance ay senior citizen, hindi pwedeng lumabas ng bahay. Alam niyo po, ako po ang naglilista. Kaya dumami ang prayer ko. Nililista ko po out of 100 or 500 na umaatin sa atin noon, ewan ko lang kung ngayon. Alam niyo po, ang mga nagbibigay lang, pinakamataas 30 katao. Alam niyo, doon nabasa ko to. Simple lang si Lord, yung mag-honor ka sa wealth mo, sa pera mo. Yes, totoo. Amen, sabi ko nga, totoo, mga hindi nagbibigay kasi nga, pandemic, wala nga pera eh. Pero tanong, sabi sa akin ni Lord, anak, yung bang mga member mo, mga leaders mo, 6 na buwan na lockdown, buhay pa ba? Opo. Walang namatay. Meron ba namatay? Wala. Imagine kung walang pera yan. Siyempre, pag walang pera, walang makakain. Ayon po, mga kapatid, ayon po sa wage order 4A, wage order 4A, 18, ang pinaka-minimum wage ng tao na magtatrabaho, 313 to 400 pesos per day. Ibig sabihin, yung 300, kaya nga sa church, nung iba, si Jem, wala sa minimum. Pero ang tama, sabi dito sa wage order 4A, 18, 313 to 400. Pwede na makabuhay. Sinuma ko po, kung halimbawa meron kang 400 pesos per day, minus rest day, meron kang 10,400. Ibig sabihin, kapag ang pamilya mo nabuhay, 1 buwan na buhay, meron siyang ginugol na 10,000. Nakuha niyo ba yan? Kasama bigas, ulam. Amen? Kung hindi mo magkakasakit, hindi kasama doon. Hindi pa kasama ng mga gamot. Yung pangunahing pangangailangan lang sa pamilya.
Imagine, ibig sabihin, kung 6 na buwan na buhay ang mga anak ng Diyos, meron silang 10,000 na ginugol sa buwan-buwan para mabuhay. Pero ang tanong, sabi ito, fully honor your Lord with your wealth. Amen ba? Sabi ko nga sa inyo, ang tanong ko po, mga kapatid, why should I give my money to church? Bakit ko ba binibigay ang pera ko sa church? Bakit ko ba binibigay ang pera ko sa church? Tama bang tanong? Tama o mali? Tama. Meron pa ba ako mic? Mali. Why? Mga kapatid, hindi mo naman pera, yung pera mo, hindi mo pera. Sabi nga ng Bible, katiwala lang tayo. Another mali, hindi mo binibigay yung pera mo sa church. Binibigay mo ito kay Lord. Ngayon tanong, bakit mayaman naman si Lord, bakit kailangan pang magbigay kay Lord? Kasi po, ang giving, hindi ito is all about your money. Ang issue dito, hindi money. Ang issue po dito ay ang puso mo. Kaya hindi po pwede, Pastor, pandemic. Kasi ako naniniwala, meron kang 10,000 pababa. 10,000 pababa na lang. Na ginugol ka sa pamilya mo para makakain. Amen? Kung inaubos man yung pera mo, pero kailangan talaga i-honor mo si Lord. Kaya hindi po pwede, excuse tayo ngayon kasi nga hindi tayo pwedeng magbigay kasi nga wala tayong pera. Pero hindi totoo. Lahat tayo dumadaan ng pera sa bawat isa. Kaya, mga kapatid, the spiritual makeover, kaya sabi ito, fully honor your Lord with your wealth. Kailangan i-honor po natin sa ating kayamanan. Ngayon pa lamang, ino-honor mo na siya, Lord, wala pa ako masyadong kayamanan, pero i-honor kita. Ibibigay ko sa ito. Maliit lang ito, Lord, maliit na pera, pero i-honor kita. Alam mo ang puso ko. Si Lord di tinitingin sa maliit o malaking pera. Ang tinitingnan niya yung puso mo. Amen ba? Kaya sabi dito, kailangan the third ingredient in spiritual makeover, fully honor the Lord with your wealth. Kahit wala ka pang wealth, kailangan i-honor mo si Lord. Kasi ang wealth, mga kapatid, pag pinag-usapan ng wealth, meron nga tao kilala ka, meron siyang 1 milyon, pero sabi niya, mahirap ako. May 1 milyon siya, pero pag tinanong mo, mahirap lang ako. Pero may mga tao dito, may isang tao ito, ang pera niya, 20 pesos, sabi niya, mayaman ako. Nakadepende ang yaman kung sino. Amen ba? Di ba tayo kahit na ang pera natin, libo-libo lang, ay yaman ko. Ako nang pinakamayaman dito sa St. Michael Subdivision. Kasi ang pagyaman, yung pagkayamanan kasi yung pera, nakadepende sa'yo. Amen ba? Kaya dapat i-honor natin anumang perang dadaan po sa atin, dapat i-honor mo si Lord. Hello? Kaya paano tayo magkakaroon ng spiritual makeover? Kumikita ka, nakalimutan mo, mabuti pa si load, nakakapag-load ka, mabuti yan. Amen ba? Pero tanong, na-honor mo ba kahit yung kaunting pera na titira sa iyo, Lord, ino-honor kita? Kaya pa yung pagbibigay natin dito, ang dating dyan, dapat dating, Lord, ino-honor kita sa aking pagbibigay. Kasi sabi dito, in verse 9 to 10,
Fully honor the Lord with your wealth. Mukhang seryoso na mga nasa loob ng bahay. Amen? Kung nasa loob kayo ng bahay, nag-online, seryoso din dito. Andiyan ba kayo? Kasi nga, sabi nga, hindi tayo nagbibigay sa church. Nagbibigay tayo sa Diyos. Hindi natin binibigay ng pera natin, ibinibigay natin ng pinagkatiwala ni Lord sa iyo. Kaya dapat talaga yung perang pinagkatiwala sa iyo, huwag mo aring i-akin to. Dapat i-honor natin si Lord. Amen ba? Andiyan ba kayo? Simple lang. Ano kayang mahal? Langit o impyerno? Anong mahal? Langit o impyerno? Amen? Sa impyerno, kahit hindi mo bilihin, makakapunta ka. Kahit wala kang gawin. Gustong-gusto, hindi Satanas na wala kang gawin sa kingdom of God. Pero ang langit, kailangan meron kang gawin. Sabi nga, the third spiritual makeover, fully honor the Lord with your wealth. Pastor Ju, wala pa akong kayamanan. I-honor mo sa kaunting kayamanan mo. Lahat po ng pera at manghalaga yan, ang tawag diyang kayamanan. Kahit ang pera mo ngayon sa bulsa, 20 pesos, kayamanan po yan. Kasi isip nyo kayamanan, ang kayamanan kasi milyon-milyon, dapat meron kang milyon. No. Nasa buhay nyo po, ang hawak kong pera, kayamanan po yan. Kahit pipiso yan, itong kayamanan na binigay sa akin ni Lord. Pinagkatiwala sa akin ni Lord to. Another, sabi ito, fully honor the Lord with your heart, with your wealth. Pangalawa, with your first fruit. Pag sinabing first fruit, ito po yung unang bunga mo. Kaya tayo taon-taon, meron tayong first fruit, unang sweldo, isang buwang sweldo, isang taong sweldo. Ang tawag dyan is first fruit. Amen? Unang kinita ng negosyo mo, first fruit. Kaya dapat talaga fully honor the Lord. Amen? Earning money is not a wrong. Hindi po mali. Pero ang mali lang kapag hindi mo ino-honor si Lord sa pagpapalang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid, itong tatlong ingredient na to na dapat magawa po natin para sa ganoon, matatapos ang pandemic, makikita ni Lord, spiritual makeover ka ngayon. Sisigla. Makakapag-win ka, makakapag-disciple ka sa Panginoon. Kaiba ang mga pangyayari sa buhay mo, lalo kang lumakas. Pagkatapos ng pandemic, lalo kang lumakas. Why? Kasi meron kang karanasan sa spiritual makeover sa buhay mo. Alam niyo po, conclusion, sabi ito, number 1, the benefits. In verse 2, sabi dito, upang ang araw mo tumagal, humaba ang iyong buhay. And then sabi dito, the benefits sa spiritual makeover, masaganang buhay. Kapag meron kang spiritual makeover, mga kapatid, sasagana ang buhay mo in verse 2, Proverbs chapter 3. In verse 4, sabi ito, malulugod ang Diyos. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Ang pangalawang benepisyo, malulugod sa iyo ang Diyos. Why? Kasi spiritual makeover ka. Sasabihin siya, ang cute ng anak ko. Kahit na may mga problem, may crisis na pinagdaan, ang cute pa rin. Lugod na lugod si Lord. Hindi nagbabago yung paglilingkod natin sa Panginoon. Pangatlo, in verse 8, sa gayon, ikaw ay lalakas, magiging matatag. Sabi dito, pangatlo ay magiging malalakas at magiging matatag ang iyong buhay. Kahit na anong dumaan, anumang mga klaseng pandemic,
Yung sinasabi sa prophecy, meron pang pandemic na darating na mas malakas sa virus COVID-19. Alam niyo po, kapag tayo spiritual makeover, magiging malakas tayo at magiging matatag ang ating buhay. Sabi sa verse 8, chapter 3 ng Proverbs.